i-share sa inyo para tayo ay swertehin. Kayo ba ay laging said ang wallet o butas ang bulsa? Yung bang tipong pag nilagyan nyo ng pera ang inyong bulsa ay lagpasan ito, hindi siya nagtatagal sa inyong mga bulsa. Yung pag nilagyan mo siya ng pera, lumalagpas lang. Yung tipo ba na butas nga ang inyong bulsa, hindi yung literal na butas guys na pag nilagyan mo malalaglag yung laman, hindi yung ganon. Yung sinasabi ko ay kapag nilagyan nyo yung bulsa nyo, hindi nagtatagal yung pera dyan, nawawala agad, lumalabas din agad siya. So lagi ba kayong ganyan? Yung nasasairan at walang wala. So meron akong ibabahagi sa inyo na panibagong pampaswerte para sa inyong mga pitaka o bulsa para ito ay hitik na hitik ang laman. Pero bago ko umpisahan ang video natin ito, disclaimer muna sa mga taong hindi po naniniwala sa ganitong pampaswerte o sa ganitong gawain, skip nyo na lang po ang video ito at humanap kayo ng video na gusto nyo. At kung ikaw ay bago lang dito sa channel ko at nagustuhan mo ang pampaswerte ito, huwag nyo nang kalimutan mag-subscribe at i-click na rin yung tiny bell para maging updated kayo kapag may bagong videos ako na i-upload tulad nito. So ngayon guys, ito ang kailangan natin dito sa ating ritual na ito. Kailangan natin dito ng munggo. So dahil lagi tayong nauubusan ng pera, gagamit tayo ng munggo para laging pumasok yung pera sa atin, hindi labas ng labas. Kasi guys, yung munggo nung unang panahon pa ay ginagamit na bilang pampaswerte, lalo na ng mga magsasaka o magtatanim. Noong unang panahon, ito yung inaalay nila para gumanda yung ani nila kapag sila ay nagtatanim. Kaya ito ay ilalagay natin sa ating mga pitaka para gumanda din yung ani ng ating mga pitaka. Yumabong yung pera na nandun sa pitaka natin. Dumami siya ng dumami at hindi puro paglabas lamang. At kailangan din natin dito ng dahon ng laurel. Isang piraso lang yung ating gagamitin dito. At kailangan din natin dito ng papel. So maliit lang na papel ang ating gagamitin guys. Mas maliit pa dito yung ating gagamiting papel. At kailangan din natin ng pulang tela o pulang pouch. Red po kasi ito ay napakaganda na pangontra sa mga negative. Kaya kulay red yung ating gagamitin. So ngayon guys, ganito ang inyong gagawin. Kumuha kayo ng 21 pieces o butil ng munggo. 21 piraso yung inyong kukunin. Ayan. So, kumuha na ako niyan. Binilang ko na siya. 21 pieces yan. At isang dahon ng laurel. So, ganito naman ang gagawin nyo dito sa ating papel na ito. Dahil ito ay pinutol ng machine, guys. Ayan. Machine ang nagputol dito. Ito, pinutol ko ng kamay yan. Pero puputulin pa rin natin yan. So, maliit lang yung kailangan natin. So, putulin natin ito. Gamit ang ating kamay. Huwag kayo gagamit ng gunting. Huwag kayo gagamit ng kung anong machine na pwedeng pamputol dito. So, ayan, guys. Maliit lang naman yung kailangan natin dito sa ating ritual na ito. Yan, okay na yan guys. At susulatan naman natin ito ngayon ng ilalagay ko dito sa screen o isusulat ko na dito at ipapakita ko sa inyo guys. Isulat niyo guys ang inyong gagawin. Isulat nyo date kung kailan nyo siya ginawa. Tapos tunay yung pangalan, buo dapat ang isusulat nyo dito. At itong salitang ito, 3 beses nyo siyang isusulat dito. Kunya Benit. So ito guys ay Latin words. Na ibig sabihin nito ay maraming pera, maraming pera. So isulat nyo ito ng 3 beses at itupin nyo ito ng papalapit sa inyo. Yung tipong maliit lamang siya. Ayan, yung maliit lang siya guys. Yung kakasya lang siya dun sa gagawin nyo na ton. So ayan guys. Tupiin nyo siya ng maliit na ganyan. At pagkatapos, isilid nyo siya sa pulang telang ganito. So dapat guys, ito ay maliit lamang. So, ito ay pwede nyong paliitin. So, ganyan. Pwede nyo siyang tahiin ng maliit para maging unton siya. Tulad nito, guys. So, ito ay iba-iba ang laman nito. Ayan. Itong mga i-share ko sa inyo noon, iba-iba ang laman nito, guys. Ayan. So, para maging ganito siya kaliit, gupitin nyo na lang ito at tahiin nyo siya ng ganito lamang. So, ayan, guys. Ngayon, ito ay ilalagay natin dito. Itong ating petisyon na to, ilagay natin dyan. At ang dahon ng laurel. So, pwede kayong gumamit ng maliit o malaki na dahon ng laurel. Depende kung gaano kalaking unton yung gagawin nyo. Kasi ako, meron akong malaki, meron din naman akong maliit lamang. So, ayan. So, ganyan guys. Silid nyo lang dyan sa loob. At yung 21 piraso. So, siguraduhin nyo guys na 21 pieces yung butil na inyong nilagay dito. 21 kasi kasaganahan yun guys. Simbolo ng kasaganahan ang 21. Kaya 21 pieces yung ating gagamitin. Parang bigas lang yan na, ginawa natin na ganito din na 21 pieces nilagay natin sa bulak. Tapos nilagyan natin ng dahon ng laurel. Ayan. So, napakaganda nito guys na mga pampaswerte sa ating mga pitaka para hindi tayo maubusan ng laman. So, lalong-lalo na ito guys para hindi kayo magkanda utang. Kasi ang ating munggo ay para sa mga utang at sa kasaganahan. Kaya, napakaganda nito. Lalong-lalo na kung ikaw ay maraming utang. So, ayan guys. Tahiin nyo siya. Ayan. So, pwedeng putulin nyo dito. Tapos, tahiin nyo na lang yung tigkabilang tabi. Yan, ganyan ang gagawin nyo. Pero bago nyo ito sasarahan, ito ay kailangan ritualan muna natin. Siyempre, kapag halimbawa, ayan, bukas pa siya, dapat nakabukas pa siyang ganyan, hindi nyo pa siya nasasarahan, ito ay riritualan natin. Ibubulong natin dito lahat ng ating mga kahilingan na tayo ay gabayan nito para matupad din lahat ng ating mga kahilingan. Siyempre guys, wag na wag nating kakalimutan ang ating Panginoon na siya ang unang-una nating tatawagin bago natin gawin ang ritual na ito. Para gabayan niya tayo habang ginagawa natin ang ritual natin ito. So kapag ito ay napag-init nyo na sa inyong mga palad, ito ay ipapa-energize mo sa sinag ng araw. So nakabukas siyang ganyan. Ayan, kung maliit lang siya, ganyan.
Basta nakabukas siyang ganyan. Tapos ilalagay mo siya sa sinag ng araw. Pasisinagan mo ito sa sinag ng araw para ma-energize siya na magkaroon siya ng malakas na enerhiya para makatulong sa inyo na matupad ang inyong mga kahilingan at hindi na maubusan ng laman ang inyong mga pitaka. So ngayon guys, kapag napa-energize nyo na ito sa sinag ng araw, ang magandang sikat po ng araw ay 6:30 hanggang alas 8. So magandang oras po yan para mag-energize ng ating mga ritual na ginagawa. So ngayon guys, kapag napa-energize nyo na ito sa sinag ng araw, tatahiin nyo naman ngayon siya. So, tahiin nyo siya ng ganyan lang kaliit ito. Ayan, ganyan lang kaliit. Para magkasya sa inyong wallet. Siyempre guys, gugupitin nyo itong anong to para hindi siya masyadong makapal. So, ito lang yung dinemo ko sa inyo. Kasi wala akong naka-ready ngayon na maliit na tela. So, ito yung aking i-demo sa inyo ngayon. So, ngayon guys, kapag ito ay natahin nyo na, pwede nyo na itong ilagay sa inyong mga pitaka o sa inyong bulsa. Isama nyo sa pera nyo para hindi labas ng labas ang perang isinisilid nyo sa inyong mga wallet. Kasi kung wala kayong mga ganitong mga pampaswerte, silid kayo ng silid sa wallet nyo, nawawala ang laman kasi lumalabas din agad ito, nagagastos nyo din agad ito. So kalimitan ganyan talaga ang nangyayari. Kahit na yung mga bagong sweldo, malalaki ang sweldo, kapag sinilid nila sa mga wallet nila at wala silang mga pampaswerteng ganito, ay mabilis na lumalabas yung pera, mabilis na nagagastos yung pera. So, ganun guys ang mangyayari kung wala kayong mga pampaswerte. Pero hindi ko naman pinipilit na gawin nyo ang mga pampaswerteng ito. Itong mga pampaswerteng ito ay para lamang po doon sa mga taong naniniwala. Kasi kung hindi ka po naniniwala, hindi po ito tumatalab sa inyo. Hindi po ito magkakaroon ng bisa sa inyo. Useless lang po ang paggawa nyo ng mga ganitong ritual kung hindi naman kayo naniniwala. So, ay pwede nyo gawin ng Tuesday at Friday kasi po dyan po mabisang araw para gumawa ng ganitong ritual. Pero kung wala kayong time ng Tuesday at Friday, pwede nyo itong gawin ng Sunday. So, pwede kayong gumawa nito sa araw ng linggo. Umaga nyo siya gagawin at ipa-energize din sa sinag ng araw. Kung gabi nyo naman ito gagawin, ito ay kailangan gawin ng full moon. So, dapat po nandyan ang buwan, nakasinag ang buwan. Hindi po porket full moon, walang buwan, pwede na kayong gumawa. Hindi po pwedeng gumawa. Kung full moon nga at walang buwan, hindi po kayo pwedeng gumawa kasi kailangan po ma-energize ito. Paano nyo ito ma-energize kung wala yung buwan? Kung halimbawa makulimlim or umuulan, hindi nyo siya mapapa-energize. Kaya kailangan ay nandyan yung buwan kapag gagawin nyo ito. So, ang oras ng paggawa nito sa gabi ay alas 8 hanggang alas 10. Diyan nyo siya pwedeng gawin. At sa oras na yan, dapat na pa-energize nyo na din ito bago nyo saraduhan or bago nyo tahiin ang bawat gilid. Pagtahi nito guys, huwag kayong gagamit ng itim na sinulid. So kahit anong kulay ang gamitin nyo na sinulid, huwag lang kulay itim. So guys, ganyan lang kasimple ang ritual na ito. So guys, lagi nyo pong tandaan na ang video natin ito ay gabay lamang. Ang tanging pagdadasal pa rin po natin sa Diyos at paniniwala natin sa Kanya ang makakatulong sa atin sa mga ganitong pampaswerte na ating ginagawa. So guys, lahat po ng pampaswerteng ating ginagawa ay kailangan samahan ng sipag at tiyaga at paniniwala sa ritual na ating ginagawa para ito ay magdulot ng walang humpay na daloy ng swerte at biyaya sa atin. So yun lang guys, thank you for watching. Sana may natutunan kayo sa video na to. Bye!